Kilala niyo yung nagsangla? Hindi ko po nag-contact kami. Nasaan yung papel ng motor? Nasa kanya po. Walang ORCR to. Sir, para po muna. Pahinto po muna. Pahinto po muna. Kasi po, Naka-duty ko saan? Pulis. ay po, patabi po muna. Nasa ready, sir. Opo, pero Ilan nakatambak? Nasita ng MMDA nagpakilalang pulis. Naku, problema yan mga kaibigan. So this video mga kaibigan is medyo oldie na, pero gagawin pa rin natin ang reaction video and commentary mga kaibigan. At syempre, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel, Facebook and TikTok, pakihit naman ang subscribe button and follow button at yun mga kaibigan. Alam kong excited ka na mapanood kung ano nga ba at kung gaano nga ba kaastig yung ginawa dito mga kaibigan. And syempre, parehas tayo dyan. So, napay natin natin mga kaibigan, simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's go! so iniwan sa inyo. Kilala niyo yung nagsangla? Hindi ko po nag-contact kami. Nasaan yung papel ng motor? Nasa kanya po. Walang ORCR to. Sir, para po muna. Pahinto po muna. Pahinto po muna. Kasi po, Naka-duty ko saan? Pulis. ay po, patabi po muna. Nasa ready, sir. Opo, pero Ilan nakatambay dito? Ang dami, oh. Ayan. Harang na lahat yan. gusto mo tong helmet na bago? Subukan natin sa'yo. Halika. Ay mga kaibigan, no, tingnan natin kung ano nga bang merong klaseng bakbakang dito tol. Ay ito sa Kalayaan ito tol. Ito yung UB Express. Yung mga sasakyan, i-forward nyo. Boss, obstruction kayo, ha? Pedestrian crossing yan. Opo, kahit na senior, pedestrian crossing pa rin yan. Pwede lang makita lisensya mo. Verify lang tayo, ha? Oo, verify, ha? Kasi ang pedestrian crossing dapat hindi hinaharangan. Oo, eh bakit nakapapel? Dito na ano sir, yung papel ko sir sa negro sir. Dito ko nakuha yung papel sir. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa may Kalayaan Avenue at sakop ng Taguig City. At kasama din natin ang mga Coast Guard, LTO, at ayun, yung SCOG. At siyempre, yung SOG Strike Force. Hello! Good morning! Good morning sa inyong lahat! Hello! Good morning! Happy New Year! Woo! So yun, at mayroong complaint area na papasadahan ngayon dito sa may part ng Taguig. Dalawa yun. So dahil ito nga ay main road, papunta sa complaint area, ay pinasadahan na ito. Sa kabilang bound, ayun, mayroon ng hinahatak. Saka maraming mga motorcycle ang tinitikitan na nakapatong sa sidewalk. May mga pinapakuha ka bang motor, Bon? Bagong kurso ngayon sir. Yan ba yung ano, pag binuga, papapapapap. Tapos burado plaka. Nasampad dahil walang lumabas na may-ari. Ang layo na ng nilakad natin. Nandito na tayo sa may BGC Ortigas Bridge. Magmula doon sa may Talipapa Market ng Kalayaan. So ang complaint area sa kabila, sa kaliwa. Dito sa ilalim ng BGC Ortigas Bridge at dito sa may kahaba ng Loton, diyan maraming beses na napapasadahan yung ilalim na yan at maraming nahahatak dahil ginawang parkingan yung malapit sa may Makati City Jail. Tapos doon, kung maaalala nyo, si tata yung may owner dyan, owner type jeep. Mukhang malinis dito sa kanan yung maraming natitikitan at nahahatak. Ito. So dito wala. At magandang balita at hindi na ginawang parkingan ito dahil ito yung nirereklamo
Pero dito sa gilid, ayun, meron. Ito, 3. At nagpapapasok na ng tow truck, malamang mahahatak na. Okay, tara. Nahatak yung 3. After natin sa Loton, kakanan ng GP Rizal, papunta ng Buting. Pero yung ibang tow truck, nauna na at meron nang inahatak. Naririnig ko sa radyo. Nasa GP Rizal na tayo at hinahatak itong tumirik na e-taxi. Electric taxi yan eh. Isip ko na sir, naging alis na ako sir. In short, kanina ka pa nakaparada dyan. Ano ba na po sir? Sabi mo, kagigising mo lang. Ito sir, gigising ko na sir. Kumarada ko sir, mga alas 3 lang sir. Alas 3 na madaling araw. O ibig sabihin nga, baka overnight parking ka na. Ano sir? Bawal dito, highway ito ko, major road to. Ano ka ba? Hindi pala ito tumirik, katulad ng sinabi ko kayo na umaandar. So ito na may-ari. Ito yung mga narinig natin kayo na sa radyo. Bukod sa may e-taxi, nahatak na rin tong jeep. May mga natikitan ding mga motorsiklo dito sa sidewalk. Ito, mahahatak ito. Yung 2 natikitan. Sige, mukhang hindi ka kumuha. Pumunta ka sa LTO, mag-file ka. Meron ka? Meron pa. Saan? July 7 to po rin. Yan. Yan. Yan ang tama. Good. Sige, okay na yan. Tinignan lang yung dokumento kasi nakalagay sa plaka, lost plate. Nasa tapat na tayo ng UMAC. So reminders lang po ulit sa mga motorista na mayroong 2 gulong at 4 na gulong. Ang sidewalk ay hindi parkingan at kalsada. So ayon na rin sa mga nadodokumento nating clearing operation ng MMDA. Katulad niyan, kayo na pa yan, natikita na oh. So wala pa yung may-ari at nagpapatawag na ng tow truck. Nasa tapat pa rin tayo ng UMAC. So ito, mayroon ding nasita yung LTO. Nako, sangla. So in short, wala sa iyo ang papel. Hindi ko lang ito sir, kaso mapabulot ko na ako. So iniwan sa inyo. Kilala niyo yung nagsangla. Nandito po, may contact kami. Nasaan yung papel ng motor? Nasa kanya po. Walang ORCR to. Nasa kanya din po. So wala nga po sa motor, yung ORCR. May lisensya ka. Meron po. Alam mo ba ang motor o kaya kahit anong sasakyan, pag ginamit mo, kailangan meron kang carried na ORCR? Sinangla niya po. Sabi niya po kasi po tumusin niya. Hindi ko sana ito gagamitin sir, kaso mapabulot lang ito. Hindi, pero ang problema po, pampublikong kalsada po to. Considered major thoroughfare po to, ang JP Rizal Extension. Kailangan may bit-bit po kayong ORCR. Kundi not carried po yan. Kasi tulad po nito, ano pong katunayan natin na yan po talaga ang plaka nyo? Wala po tayo magiging basis. Tapos yung plaka na kinabit nyo po dyan, bawal po yan. Unless meron kayong authorization from LTO na pinapayagan kayo gumamit ng improvised plate. Bakit? Nawala ang plaka, nasira ang plaka. Maaari po bang mahiram ang lisensya? Po kasi. Kung nagsapatos po kayo, di sana po kayo mapapara at makikitang wala kayong papel. Magmamadali po. Ginawagan kasi ng doktor. Eh, paano po yan? Kahit anong papel, wala dyan? Wala po sir. Bawal yung gamitin po yan. Sinangla lang po kasi ito sa amin. Sabi, 8 to 10 days. Sabi niya pwede naman daw gamitin. Kailan pa? December lang po. Ako, problema yan. Patawag nga isang LTO.
Currently, walang ORCR. Ang kwento, sinanla daw. Pero may So, contact number naman po kami na nagpapa. tapos yung plaka. So, wala tayong way to verify kung yan talaga ang plaka. Alagyan sir natin na ang video start. Bahala sila magpaliwanag. Oo. Ikot po. Ikot. Bawal po kasi yan. Opo, sunod po kayo sa LTO. Kung manalo sila. Sunod na, doon po kayo. Sir, para po muna. Pahinto po muna. Pahinto po muna. Kasi po... Naka-duty po saan? Kaya po, patabi po muna. Police, ito na yung police, mga kaibigan, inaantabayanan natin lahat, mga tol. Opo, pero hindi po, bawal po yung helmet na ginagamit nyo. Unang-una, wala po kayong operation. Tapos nakachinelas pa po kayo. Hindi po yan kailangan ko. Ang kailangan ko po, lisensya. Lisensya po ang kailangan ko, hindi po ID nyo po. Pera po ng lisensya. Lisensya po kailangan. Wala kang dalang lisensya. Nasaan po? May ORCR kang dala? Patingin nga po yung ORCR. Ha? Rehistrado po ba to? Kasi meron po ng ano? ORCR. Hindi, sige po, yung ORCR na lang. Ang tactical helmet ginagamit during operation, hindi pag nagpagmomotor. Sumasama rin ako sa operation. Hindi po, wala po kayo sa operation ngayon. So dapat naka-helmet po kayo. Kaya tingin ako ng respeto. Opo, pero may violation po tayo, kailangan natin mag-verify. Kasi dalawa-dalawa po ang violation nyo. Unauthorized, nakachinelas. Bine-verify ko pa kung may ORCR. Valid pa naman. Ako na. Yung CR po. CR. Kala ko na. CR po. Dapat po kasi ORCR, both carried yan. Kahit Xerox lang. Dito sa insurance mo dito. Letter number. Sa mga magtatanong kung ang kaibahan ng paninikit ng MMDA sa kanang LTO, katulad niyan, sa MMDA, pagka ganyan, nutshell, merong nutshell ang MMDA, tapos ang multa ay 3,000. Ngayon, pag sa LTO naman, tinatawag nilang substandard, so wala silang nutshell. So, ang equivalent ng multa sa substandard, 1,500, katumbas yun ng walang helmet. Sa paninikit naman, katulad ng mga illegal parking, at yung mga katulad ng ginagawa ng MMDA, tapos no parking, ang MMDA tinitikitan, hindi kinukumpiska yung lisensya. Sa LTO naman, pag nahuli kayong illegal parking saka no parking, kinukumpiska ang lisensya. Skog, kumpiskahin nyo. Kumpiskahin nyo yung ano, lona. Sakay nyo sa likod ng Ranger. Kumpiskahin nyo yung lona. Kumpiskahin nyo. After natin sa JP Rizal, nandito tayo sa may C5. Ito yung U-turn slot. At ang direction ng clearing operation papunta ng south sa may Palar. So nadaanan ito. Bawal na bawal po dito mag-park dahil ito ay anong tawag dito? Ayun, nakita nyo ang daming sign dito. O yun. So kaya yung mga nakapark dito, ayan, tinitikitan na ng enforcer sa kandun, yung mga nabutan dito. Ilang beses na ito na pasadahan? Tatlo ang natikitan. Mayroon pa rin natikitan taxi doon. Isa. Bali 4 ang natikitan. So dito na tayo sa tapat ng market. At dito tayo dumaan dahil papasadaan ulit yung tunnel. Dahil ilang beses na rin pasadaan yung tunnel na yan, ginagawang tambayan. Katulad ng isang yan. O yan. Ilan nakatambay dito. Ang dami oh.
Ayun. Harang na lahat yan. Bawal na bawal po magparada dito sa ilalim ng tunnel. Parada ko lang kasi may sinadya ako eh. Oh, yun. Ayon kay ayon kay tatay, follower natin. Oh, ay nagchat-chat daw siya. Eh, yun nga lang, bawal naman talaga mag-chat habang nagmamaneho, pero bawal din kung saan kayo nakapark. Ayun. Aminado naman siya. So dito, ganun din. Alamin natin yung mga reason bakit sila dito nakaparada. Ito naman tinitikita ni Sir, ang reason kaya andito sila, kumakain daw. Ayon sa enforcer. Babae yung driver. Ito naman, ang reason nito, nagpapahinga. Nagpapahinga dito sa ilalim ng tunnel. Napakatalino ng mga ginagawa ng mga kaibigan. No? Imaginein mo, tol, diyan ka kakain, diyan magpapahinga. Pwede ka naman tumambay sa mga parking area, no? Yung mga kahit may parking. 'Di ba? Para mas mahal pa yung ibabayaran mo pag nahuli ka diyan, tol, kumpara sa 50 pesos o 60 pesos, 100 pesos na pay parking. O hindi kaya kumain ka na talaga sa loob ng mga McDonald's, 100 pesos mo, doon mo na ibayad para wala ka nang babayaran sa parking. O 'di ba? Sayang lang mga kaibigan. Tsaka ilalim ng tulay to, tol, talagang dapat daanan talaga na maayos to. Hindi dapat talaga to tambayan or parkingan ng mga tao dyan mga kaibigan. Napakatatalino na lang talaga, no? Ito namang isang taxi, ang reason kaya nakaparada siya rito, tumatawag sa cellphone. Yung isa nating natanong na taxi, nagchat-chat naman. Okay, diretso tayo. Dito raw sa Petron may hinahatak. Dalawa nga. Pati yung taxi. Nakapatong kasi sa sidewalk itong taxi saka itong nakasampa sa tow truck. So diyan nakuha. Kumain lang kami siya. Dito sa may West Service Road, laging na may natitikitan dito. Kumakain lang kami siya. Pasensya ka na, pero pambira naman. Ang sikip po. Opo. Tapos lagi po, sir. Pasensya na po. Kahit na, ang sikip ng kalsada dyan, yung pabinalandra. Pasensya na po. License na po, sir. Maraming lagi natitikitan dito dahil sa karinderyang ito. Yun nga lang, dito sila nakahambalang sa kalsada. So isa na ito sa tinitikitan. Ayun, at mayroon din dong isa na tinitikitan na pick up. Itong pick up, walang driver. Mukhang matagal na nakaparada rito. Ang dami nang nakatiklop pa yung sa side mirror. So mahahatak na. Nasa C5 pa rin tayo at merong hinahatak dito. Bakit ba ito hinahatak? Nasa kanto. Pag halimbawa tignan nyo pagka may papasok na sasakyan at ayan, may nakapark dyan, malaki storbo kaya hinahatak. Dito naman sa hinahatak na ito, sa ilalim ng halaman na ito, ayun, kumakain si tatay, pwesto niya. Anong oras na ba? Bakit mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Wala pa pwede maghatid dun sa isa? Wala po kasi Bawal po kasi ang motor dapat dalawa. Tapos wala siyang helmet. Ito lang po naman sa pala. Kahit na, C5 to. Paano pag diyan kayo na-disgrasya bago pumasok ng palak? Diba? Ano ba yan? Anak mo ba yan? Bon, dito ka sa akin sa motor. Excess passenger, overloading. Delikado yan, yung ginagawa nyo. Ikaw nag-iingat, yung iba, paano pag hindi nag-iingat? Tapos ito pa, walang helmet. Diba? Lagi mo ba inaangkas?
Dito lang po kasi hindi na ako galing trabaho kasi wala po maghahatid. Oh, pero siya, lagi mo inaangkas. Ito po siya. Itong isa lagi. Yung isa rin. Siya po kaya niyo po kasi magasahe. Namamasahe. So, isa lang ang ano. Kaso yung helmet na pinagagamit mo, ang luwag. Pag na, ano yan, kalas, di ba? Dapat bilang mo ng helmet na maayos. Ba't di mo pa binilan? Ikaw talaga. Pasensya na sir. Bigyan ko na lang ng bagong helmet, yung bata. Diba sir? Oo. Sige sir. Pahingang helmet pang bata ka mo. Maraming salamat sir. Para hindi ka na bumili. Natikita ka natin eh. Baka po. Alam nyo, kaya kayo tinitikitan. Para matuto rin kayo sa pagkakamali nyo. Para sa susunod, hindi na maulit, di ba? Oh, ba't ka nagka-cry? Thank you sir. Gusto mo yung bagong helmet mo? Gusto mo tong helmet na bago? Subukan natin sa'yo. Halika. O, di ba? Safe na safe ka. O, okay ba? Anong grade ka na? Grade 3. Ba't ka umiiyak? Ha? Ba't ka umiiyak? Okay lang yan. Kasi para safe ka, di ba? Alam mo, kailangan ng helmet. Tama? Grade 3 ka. Ikaw, anong grade ka? Grade 5. Oh, yan. Pwede na kayo magmotor. Pwede mo na iangkas. Pero dapat, dalawa lang kayo. Okay? Mag-aral na mabuti, ha? O, para safe kayo lagi. Sige na. So mga kaibigan, na para po natin, no? At wala masyadong bakbakan dito mga kaibigan. Kung makikita nyo, talagang medyo gentle lang. Yung nagpakilalang pulis doon mga kaibigan, halos sakto lang talaga mga kaibigan. Akala ko umati ka bang bakbakan na totoo. Pero mas susunod, maghanap ulit tayo ng random videos. Tingnan natin kung talaga malapit. Pero mga kaibigan, kung bago ka sa YouTube channel, pakita-subscribe button and follow button mga kaibigan. So hanggang dito na lang. Magkita ulit sa susunod na video and reaction video, commentary video. Alright, to that, shredder, please. See you on my next video. Let's do this. Woo, 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 woo.